Bakit nga ba nagiging paulit-ulit na lang ang isyu ng nawawalang pangalan, magulong listahan ng mga dapat tumanggap ng ayuda? Alam niyo kung bakit ko parang sinabing madalas nangyayari? Ito yun na lang magbibigay po ng ayuda eh. May nagrereklamo na hindi sila nakasama. Hiningan ng pangalan, listahan, tapos hindi kasama sa bigayan. Ano bang klase yan? Ang laging utos ng Pangulo sa anumang ayuda, bigyan lahat ng nangangailangan. Wala naman sinabi ang Pangulong namili siya ng region, probinsya o lugar o barangay, baryo. Wala eh. Lagi ang utos niya, lahat bigyan, lahat ng biktima bigyan. Alam nyo, kaya ko ito binabanggit ngayon, mayroong temporaring ayuda dahil sa epekto ng crisis ng pagtaas ng presyo ng bilihin dahil ng oil product crisis sa Middle East. So nagbibigay ng ayuda sa mga driver, public transport. Abay, nagreklamo marami at meron doon silang listahan, hindi naman sila nakasama. Ngayon ang katwiran palagi, paulit-ulit na lang ang DSWD. Sabi ni Secretary Gatchalian, sumusunod lang po kami, tagabigay lang kami. Kung anong listahan ng local government, ayun ang aming sinusunod. Ay anak ng listahan talaga oh. Hindi naiiwasan na pwede kong sabihing pamumulitika ang ginagawa ng tumatanggap ng listahan. Ano bang dahilan at bakit hindi nyo bigay? Ay sabi ng Pangulo, bigyan lahat. Kaya ko ito sinasabi, pag may kalamidad, may ayuda, nagkakagulo sa listahan at may reklamo, hindi nabibigyan. Biktima ng earthquake, biktima ng volcano eruption, basta lahat ng nangyayari. Hindi lang ho sa problema ng kalamidad kundi kagagawan din ng tao. Basta nagbigay ng ayuda ang gobyerno, laging may reklamo. Bakit ba itong DSWD parang hindi na nasanay? Paulit-ulit na lang yung problema ngayon. Hindi nyo na nakita ang tunay na dahilan kung paano bigyan ng solusyon ang problemang ito. Simple lang naman yan eh. Kung public transport ang bibigyan, lehitimong public transport group, individual, ang dapat bigyan. Eh bakit may kanya-kanya listahan? Napupolitika tuloy, bata-bata system. Pag yung halimbawa, Jeepney Drivers Association, hindi malapit sa mayor, nakakalimutan na. Ang bibigyan ay yung kaibigan at supporters. O yun yung problema. Ako alam ko yung nagiging problema, pero itong mga nasa gobyerno, puro palusot lang eh. Kaya kayo may problema, sinasadya ninyo yan. Namimili talaga kayo. Kahit na ang sabi ng Pangulong paulit-ulit, lahat dapat meron, dapat bigyan, dapat makarating sa kanila. Pero pagdating na sa implementation ng national at local government, laging may nagrereklamo. Eh kahit ngayon, dito sa aking comment section at mga personal message sa akin, lahat sila dumadaing eh. Kahit yung tungkol doon sa libreng murang bahay, pabahay at lupa, di ba? Ina-award yung mga lupa sa mga lehitimong farmers. May mga housing program ang gobyerno. Ang daming reklamo. Doon daw sa kanilang lugar, yung mas bata sa kanilang farmers na papagkalooban ng sariling lupa. Sila dekada-dekada na nagsasaka ron, hindi pa rin maibigay. May listahan daw sila, walang nangyayari. Ganon din po sa housing program. Lahat ay sinasabi ng Pangulo, bigyan ng babahay. Pero, marami pa rin reklamo. Hindi namumulitika yung iba, talagang totoong hindi sila naisasama. Hindi nabibigyan. Bakit ganon? So again, implementation. Lagi naman yun ang problema natin eh. Yung batas, hindi na ipapatupad ang tama. Yung programa, hindi na papatupad ang tama. Alam niyo bakit? Kasi pinopolitika ng iba. Bata-bata system, palakasan. Pag hindi ka partido, saka ka na lang. Pagkakapartido, nakakadalwa pa pag-ayuda. Priority sa magkakaroon ng bahay. Priority na magkakaroon ng sariling lupa. Yun ang masakit. Kawawa palagi ang walang koneksyon at walang impluensya. Pero hindi naman ganyan ang utos ng Pangulo. Ang Pangulo ba nagsabi kahit minsan na namili lang ng tutulungan? Hindi ah. Basta lugar na identify na biktima, tulungan. Alam ba ninyo, bilyon-bilyon ang project or pera ng gobyerno, taong bayan sa ayuda? Ayuda pa lang. Sa anumang kalamidad. Bilyon din ang project sa libreng pabahay. Bilyon-bilyon din ang project sa libreng lupa. Subsidized ng government para mabigyan ng lupa ang lehitimong farmers. Ganyan pong kalaki ang gastos. Pero bakit
Paulit-ulit yung mga programa, paulit-ulit din ang reklamo. Again, implementation. Yan po yung kailangan natin na talagang political will. Dapat merong political will, hindi lang ang Pangulo kung hindi lahat na nagpapatupad ng batas at programa. Kasi kahit ang Pangulo merong political will, pero yung kanyang mga gabinete, mga tauhan, wala naman. Pagdating sa ground, pagdating sa baba, bata-bata system pa rin. Anong political will? Wala. Pag sinabing merong political will, walang pilian. Walang poproteksyonan. Pantay-pantay kung kailangan, lahat tulungan. Hindi yung selective, hindi yung pamimili lang o tao-tao lang. Basta lumabag sa batas, panagutin kahit sino. Basta nangangailangan ng tulong, dapat tulungan. Basta nangangailangan ng mga proyekto sa iba't ibang mga barangay, mga bayan, city at probinsya sa buong Pilipinas, dapat tuloy-tuloy. Distribution ng budget at pera, dapat lahat meron. At yung priorities, yun lang ho ang magbabago. Kasi kung sino yung higit na nangangailangan, doon ang focus talaga. Pero hindi ibig sabihin, priority ang Luzon, kakalimutan ng Visayas, Mindanao. Hindi. O priority ang Mindanao, kakalimutan ang Luzon at Visayas. Hindi naman ho ganon. Diskarte ng gobyerno. Yun ang ating paalaala lang. Ako lagi akong tumutulong voluntary na magganitong paliwanag para ho sa inyong impormasyon kung ano ang karapatan ng mamamayan, karapatan ng national government, local government, ano yung pagkakamali, ano yung solusyon. Pero kayong mga mamamayang Pilipino, kayong mga nakikinig at nanonood, ang inyong mga mahal sa buhay ng mga OFW nakikinig, may mga pamilya dito sa Pilipinas, ilagi kong pinapaalala yung karapatan nyo, hindi yan dapat nawawala. Lalo na kung lihitimong biktima ng anumang pagsubok, kalamidad, kagagawa ng tao. Basta may tulong ang gobyerno, dapat makarating sa kanila. Kaya DSWD at ano bang ahensya ng gobyerno bibigyan ng tulong, ayusin niyo yan. Paulit-ulit na lang ang trabaho lang yung mamigay ng ayuda, hindi pa nyo maayos. Magbasa ng listahan at lehitimong listahan, walang lehitimo at illegal na listahan, dapat lahat basta Pilipino tulungan. Bakit hindi nyo magawa yon? Baka naman para din yung bidding sa mga project. Kunwari may bidding, pero pagkakampi ang may kontraktor, panalo ka agad. Baka ganon din. Pagkakampi yung region, probinsya, or city, bayan, automatic yung tulong. Pero pag identify na hindi ka kampi, ang tulong sa tag-ulan, tag-araw na hindi pa dumarating. Magpakatotoo lang. Yan yung nangyayaring paulit-ulit. Hindi ako nagmamagaling po sa aking mga sinasabi. Sinasabi ko lang yung totoo kasi wala naman akong dapat proteksyon sa kanila at hindi ko naman ugalit ginagawang magbigay ng proteksyon kahit kanino. Inire-relay ko lang kung ano ang ginagawa ng Estado, ano ang karapatan ng mga biktima at nangangailangan ng tulong. Ganon po yan. Political will ang kailangan. Hindi lang sa gobyerno, kahit sa pribadong sektor.